Hindi. Pengi ako Yes! Mas masarap yung suka. Biglang na-imagine. Anyway, habang pinag-uusapan po natin yan, ang Commission on Elections ay tuloy-tuloy pa rin po doon sa paghahanda. Ang lapit September na po, pa-September na. Pala, Oo, yung BARM elections. At para bigyan po tayo ng update hinggil dyan, makakausap po natin ang mismong chairman ng Commission on Elections, si COMELEC Chair George Erwin Garcia. Chair, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Magandang umaga po, Ma'am Chairman. Doris, Sir Robert. Opo, Magandang good umaga, morning. Tandem ng Bayan. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Oh, Ayan. long time no hear, Oo. Hindi mo na kami pinapansin, Hindi, kayo nga po, buti nga kayo, meron kayong bulaklak dyan eh. Inintay ko pa rin yung padala mo na chicharong bulaklak. Wag na po nakapakahirap naman, baka naman mga high blood. Ma'am Doris, Wag naman sana at ang makaka-high blood ba sa inyo, Chairman, ay ang preparasyon para sa eleksyon, September kamo. September na O meron bang dahilan para ma-high blood ang isang George Erwin Garcia? Ay nako, hindi po, wala po. Alam nyo, tuloy na tuloy ang halalan natin sa September 14. Kami po ay nasa rurok na ng ating paghahanda. Sa kasalukuyan, nagsimula na po yung tinatawag na election period dyan sa Bangsamoro at naging napakatagumpay yung unang araw ng ating pong pagpapatupad ng gun ban. Wala kahit isa pong nasawata na aresto o na kumpiskahan ng kanilang armas. Walang nagdala ng kanilang armas outside of residence noong araw ng pagpapatupad natin sa 167 na checkpoints na ating pong itinayo sa 105 na mga munisipyo at 2 syudad sa buong Bangsamoro. At the same time, kami po yung nakatapos na sa pag-iimprenta ng ating mga balota para po sa gagamitin natin na sa ating eleksyon. 2.3 million na balota po yan. Automated tayo at the same time, ngayon po ay mag-a-undergo na ng verifikasyon kung ito ay tatanggapin lahat ng mga makina na ipadadala natin sa Bangsamoro. Opo, siguro po, Chair, para din kasi ilang beses na itong na-schedule, Oo nga. reschedule, and so on and so forth. Pero ang mga senator at mga congressman natin ay hindi umatras ipinush talaga ito. Para po siguro mas malinawan yung mga kababayan natin, lalo yung hindi familiar pagdating dito sa BARM. Bakit kailangan ng eleksyon at gaano ito kahalaga para sa BARM community, Chairman? Naku, napaka-importante po. Lahat naman ng halalan sa ating bansa ay importante, pero ikakaiba po ang Bangsamoro parliamentary election sapagkat ito po pantuldok sa ating usapang pangkapayapaan sa mga nagrebelde dati laban sa pamahalaan. At siyempre, ito po yung minamatsagan ng buong mundo, hindi lang ng ating bansa. Kung meron pong napakadami ngayon na mga observer, mga foreigner, nandyan po sa Bangsamoro, minamatsagan ang paghahanda natin at siyempre, yung gagawin na halalan sa September 14. Kakaiba rin po ang Bangsamoro, Sir Robert, at dahil po, ang Bangsamoro ay automated at the same time parlamento. Dahil parlamento, ang kanila pong kongreso at ang kanilang ehekutibo ay magkasama sa iisa na tinatawag nilang parlamento at 80 ang miyembro ng parlamento po nila. Merong ihahalal na 40 para sa political parties, merong 32 na ihahalal naman sa mga tinatawag na parliamentary districts at meron namang ihahalal, Ma'am Doris, para naman po sa tinatawag na sectoral organizations nila. Ang boto ng bawat isang botanteng Moro ay 6 sa sectoral organizations. Ang dami pala pong iboboto, Chairman. Ay opo, dahil po yan po ang kanila pong nature ng kanilang parlamento. Dahil sa kanila po ang pinakapinuno ng parlamento, Ma'am Doris, Sir Robert, ay yung tinatawag na Chief Minister. At ang Chief Minister niya ng pinakaparang Pangulo, Gobernador nila, at yan po ay siya po'y hinahalal. Hindi directly ng sambayanan, kung hindi hinahalal siya ng mga kasamahan sa parlamento. Okay. Sa ngayon po ba, Chairman, ay mayroon na kayong na-pinpoint na italaga na mga hotspot? Meron po tayong mga tinatawag na categories. Yung red category areas, 27 po yan. Meron po tayong orange category, 27 rin. At yung mga natitira naman ay naka-green o naka-yellow. Kapag po red category, hindi po nangangahulugang pagkagulo-gulo na ng lugar o napakahirap puntahan, hindi po. Pinagbabasihan po dyan yung kasaysayan ng lugar, yung mga nangyari noong nakakalipas na halalan at yung posibilidad na baka pwede magkaroon ng kaguluhan. Pero sa kasalukuyan, manageable, in full control ang ating pong armed forces at Philippine National Police na kasama na rin po ang Philippine Coast Guard. So yan po minamatsagan natin on a weekly basis
At sa bawat linggo rin po magre-report kami sa inyo. Aalamin natin kung meron bang pagbabago, meron bang dapat ilagay sa COMELEC control o meron bang dapat na red category ay dalhin na into green. Ang pagsisimula po ng kampanyan, Sir Robert, at ay mangyayari po ngayon July 30 pa lamang. Ngayon po ay election period, hindi pa po ito kampanyahan. Oo. Kaka-start pala ng election period. Chairman, ano ang tanggap o anong appreciation ng COMELEC pagdating doon sa mga may mga pasulpot-sulpot po kasi na mga insidente ng pag-atake. Di po ba last Saturday meron din at ano po at ang ginagawa ng COMELEC para po sa mga ganitong incident? Baka kasi sabihin umatake Yun mga na nga. kontra Oo, dito sa oo, BARM elections para hindi correct. matuloy, manakot. Actually po, kung titingnan nyo yung nangyari nito nakaraang araw na kung saan mayroong paghahagis ng granada directed sa ating kasundaluhan sa Philippine Army, ay mukhang base po sa pag-iimbestiga nila at malalim na pagbusisi dito sa insidente, ay mukha pong ito'y patungkol sa pagganti sa pagkamatay ng isang commander na hanggang ngayon ay namumundok ng mga kalaban ng pamahalaan. So, yan po ay walang relasyon sa eleksyon, hindi po siya election-related, hindi po siya directed sa ating mga botante o sa ating mga kandidato o sa mga partido politikal. Meron pong isang pangyayari dyan po sa North Cotabato, Opo. subalit hindi po ito nangyari sa isang bayan sa loob ng Bangsamoro. Nangyari po ito sa isang bayan sa labas ng Bangsamoro, bagamat yung konsehal na nasawi ay parte ng isang bayan sa Bangsamoro. Tinetrace din po nila ng ating pong PNP at hindi rin po ito election-related violence kung hindi personal ang kanila pong tinitingnan na dahilan ng pagkasawi at pagpaslang sa naturang konsehal. Iyon, oo. So tuloy na tuloy, walang harangan man kayo ng sibat, Chairman, itutuloy nyo ito. Ay opo, Ma'am Doris, bagamat napakadami nating pinaghahandaan, kung inyo pumamarapatin, samantalahin ko, magkakaroon po tayo ng plebisito ngayon darating na July 25 sa ating, dyan po sa Parañaque, dahil hahatiin po yung Asiana sa kung 5 barangay ba, papayag ba yung mga kababayan natin. Meron din po tayong gagawin na plebisito sa Naga City. Yan po yung dahilan kung bakit bumisita sa atin si Mayor Leni Robredo noong nakaraang araw Opo. upang kumbinsihin si COMELEC na magkaroon ng plebisito sa Naga kasabay ng barangay SK elections. At the same time ay ang dapat daw pong plebisito ay mangyari lamang sa Naga at hindi sa buong Camarines Sur. Meron din po tayo siyempre yung barangay SK election pagkatapos ng ating pong Bangsamoro parliamentary election na magaganap naman sa November 2. Walang batas na nagbabago sa kasalukuyan, tuloy na tuloy pa rin po ang barangay at SK election. Opo. Diba? Ano, kumbaga ay full speed ahead ang inyong education campaign, Chairman. Opo. Kasi po magkaiba po kasi ang Yun na nga ang ang dami. pagboto. Oo. Opo, sa ating pong barangay SK, manual na halalan po Correct. yan. Ang ating naman pong Bangsamoro parliamentary election ay automated election. Kung kaya sa gabi ng araw na election sa September 14, alaman na kung sino ang nanalo. At sa barangay SK naman, sa gabi pa rin makakapagproklama na kami ng mga nanalong barangay chairman, kagawad at SK chairman, kasama na rin ang mga SK kagawad. Opo. Chairman, nabanggit po ninyo yung barangay at SK elections on November 2. So far, wala po bang patawag sa inyo mula sa Senate or sa House of Representatives para hingin yung inyo pong panig kung meron man na nagpo-propose na ipagpaliban muli yung barangay at SK elections? Wala pa pong opisyal na patawag ng hearing, subalit kami po'y nahinga na ng ating sulat o position paper tungkol dyan. Ang sabi po namin, handang-handa si COMELEC na isagawa ang halalan sa November 2. Kung kaya nga lamang, ito ay isang absolute na diskresyon ng ating Kongreso kung ipagpapaliban nila. At siyempre kami po, tatalima kami, susunod kami kung ano pong sabihin nila. Kung kaya nga lamang, siyempre, yung mga balota na imprenta na natin lahat-lahat dyan sa barangay SK election. Nakapagsagawa na rin po kami ng mga dapat paghahanda. Nabili na rin po namin ang lahat ng mga kagamitan na ating pong gagamitin para sa barangay at SK elections. At siyempre, yan po ay ilang panahon na rin. Opo. Ay matutuloy na rin ang barangay SK. Kaya nga lang, ito ay November 2, makatapos ang undas natin. Opo. Oo. Oo, pagkatapos na ng undasan. Oo, Sige ko. pero feeling ko nga mas paborable. Oo. Kasi di ba partner kapag undas nag-uuwi sa mga probinsya. Ay, tama. So kaya kapag eleksyon, isa din niya sa panahon na Tama. nag-uuwian. So Oo. kung nandun ka na din, kinabukasan Isahan na November lang, 2, oo. bumoto ka na. Opo, Ano? at
Tama. kalimitan po, Sir Robert at Ma'am Doris, kalimitan yung mismong araw ng eleksyon ay declared na walang pasok. Ayun, isa pa Susubukan yun. po namin na pakiusapan ang ating Pangulo, baka pwedeng yung November 3 ay ma-declare na rin na walang pasok para naman po hindi magmamadaling Yung umuwi yung mga pauwi. kababayan Ay, natin, tama. makatapos na sila ay makaboto noong November 2. Alright. Oo. Chairman, yun na lang, Panghuli sa akin, yung usual natin na advice, mga do's and don'ts ba? Opo, dahil dyan sa Bangsamoro, nagsimula na po ang election period, maliban sa huwag kayong magdadala ng mga armas, yung mga deadly weapons, kahit pa kayo may lisensya o may permit to carry, dapat po yan lahat ay suspended. Huwag na po nating baka sakali at sigurado maa-aresto po kayo. At yan po yung ikasong criminal election offense. Bawal na rin po ang paglilipat, yung mga personnel movement dyan sa Bangsamoro ng mga tauhan ng pamahalaan nang hindi kumukuha ng exemption mula sa Commission on Elections. At the same time, pagdating po na election period sa July 30, ay bawal na po yung mga tinatawag na social services, public works. May ban po tayo Ayan. dyan. Maliban na lang kung kukuha kayo Nako. ng exemption din Oo. kay Commission on Election. 10 araw bago mag-eleksyon, Sir Robert, Ma'am Doris, ipagbabawal namin ang distribution ng kahit na anong ayuda. MAIF, AIX, tupad o ano pa man yan, Oo. maliban na lang sa debt assistance o kaya naman po yung health assistance sa mga talagang kailangan na magpa-ospital. Opo. Opo. Saan po tatawag o kanino magre-report ang mga tao kung sakaling may makita sila na lumalabag po dyan sa mga patuntunan ninyo? Yan po ang kagandahan ng social media ngayon. Ginawa namin ng 2025 kahit hindi po written o kaya sinumpaan na salaysay, i-post nyo lang po yan sa inyong mga social media accounts. Lalo na yung mga magkakalaban, ay bantayan nyo po yung mga kalaban ninyo, i-post nyo lang po yan, ipadala sa amin o kaya kahit kami na makikita namin yan, aaksyonan po namin kahit po yan ay hindi formal o official. Yan na po yung gagawin natin para po mas mabilis yung pagrereklamo at pag-aksyon ni COMELEC. Opo. Yung video din siguro, Ayan. no, Chairman, Correct. dapat meron silang makunan. Opo, naku, yan po yung ating hinihingi sa mga kababayan natin. At nung nakaraan po, napatunayan natin yan, kaya masaya sila na ang COMELEC nag-a-action, nagdi-disqualify kami ng mga kandidato. At lalong-lalo na sa barangay and SK election, siyempre itong Bangsamoro din, sapagkat tatandaan ng lahat, lalo na sa barangay and SK election, once na nag-file sila ng kandidatura, sila ay kandidato na and therefore bawal pang mangampanya dahil may Oo. pagitan yung pagpa-file ng candidacy at yung araw ng pangangampanya. Okay. Ayun. Chairman, isa pa, bukod dun sa BARB election, sa ibang issue po ito, sa filing po ng Certificate of Candidacy, binanggit po last time ni Ombudsman Remulla na dapat under oath yung pag-file ng Certificate of Candidacy para i-declare dito daw ng kandidato na wala siyang any conflict of interest o Oh. kung ano man sa kanyang pagtakbo. Ano pong take ng COMELEC dito, Chairman? Ang ating pong nabasa, Sir Robert, Ma'am Doris, ay pinapanukala ng ating buting ombudsman na isama sa panunumpaan ng mga kandidato para sa darating na halal at siguro nga hanggang 2028 elections sa mga susunod pa Oo. ay yung panunumpaan na sila ay walang conflict of interest. Opo. Bukas po kami sa ganong klaseng panukala, pag-aaralan po natin na masinsinan yan at sapagkat sa ating palagay, tama naman po ang ating ombudsman, hindi naman yan dagdag na kwalifikasyon kung hindi dagdag sa panunumpaan ng ating po mga kandidato. Hindi naman sila i-disqualify dahil lang sa nagkamali sa panunumpa o kaya nagsinungaling pero kakasuhan sila. Pwede ng perjury o kaya ng election offense sapagkat yan po ay pagsisinungaling at hindi po pagtalima sa sinasabi ni COMELEC. Again, hindi po siya dagdag na kwalifikasyon. Yung nagdadagdag ka ng kwalifikasyon kung hindi dagdag lang sa panunumpaan. Pag-iisipan po natin mabuti yan at sana nga formal naming matanggap yung panukalang yan para po kahit paano mapag-desisyon na ni Commission on Election. Ayan. For that, Chair, alam namin ikay busy. Kaya nga Guguluhin ka na lang namin bukas ulit. Inaraw-araw. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Chairman, thank you. Maraming salamat, Ma'am Doris, Sir Robert. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Magandang Mabuhay umaga po. Mag-ingat kayo. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan po yung preparation. Kasi nakailang na to, partner, postponement yung BARB. Oo. Ang kahalagahan kasi niyan, partner, dahil pangako yan ng gobyerno sa mga rebelde dati, sa mga Tama. kaaway ng gobyerno, Oo. ay kailangan maipatupad na on their own, Correct. magkaroon sila ng sarili nilang leadership. Yung sila ba yung namili? Oo. Ngayon kasi, inassign lang ng government natin. So, hindi pa siya part ng fulfillment. At sinasabi talaga ng mga eksperto na kung gusto talaga natin ng mas
long-lasting na peace pagdating sa Mindanao, ibigay natin sa kanila yung BARM elections na yan. Umpisahan natin dyan. Oo, umpisahan natin umpisahan. dyan. Eh, So, ganun kaya talaga pag lang. nag-promise, partner, Ay, oo. tinutupad. Oo, Gusto mo dapat yun? naman, pagka nangako ka, Ah. ikaw, nangako ka na magbibigay